winner tayo lahat. Nagbabalik pa rin ang si Manoy ang ninong ko, mga kapuso. Dinalaw ng ating kasamang si Shay ang mga masisipag nating magsasaka sa Bulacan. Nakakatuwa na mga babaeng magsasaka ang kanyang nakapanayam. Pero doon ay nalaman niyang may kinakaharap pala silang isang malaking problema na kapag hindi agad masolusyonan, maaapektuhan hindi lang ang kanilang kabuhayan, kundi ang supply na bigas ng bayan. Magandang umaga mula sa tinuguriang Rice Granary of the Philippines, ang Central Luzon o Region 3. Samahan niyo po ako at bisitahin natin ang masisipag nating magsasaka dito sa Bulacan. Napakahalaga ng pagsasaka para sa ating bansa dahil dito nagmumula ang ating mga kinakain. Kung walang mga magsasaka, kulang ang supply para sa lahat at maaapektuhan ang ekonomiya, buhay at kabuhayan ng mga tao. Ang isang importanteng gamit na nakakatulong sa paghila ng tools na kailangan sa pag-aararo, paglilinang, pagtatanim at pag-aani ay isang bagay na salat para sa karamihan ng mga magsasaka. Isang well-maintained at maayos na traktora. Tao po! Aling Leonsia? Ay, tuloy po. Magandang umaga po. Gandang umaga po. Si Leonsia Valentino ang namumuno sa Plaridel Malolos Irrigators Association dito sa Bulacan. Aling Leonsia, yung kwento talaga behind this traktora po. Ito pong traktorang ito ay pinagkaloob ng Department of Agrarian Reform noong 2015. Sa ngayon po, ito ay nagsisira na. Marami ng mga pyesa na dapat palitan. Katulad po ngayon, yung bearing nasira at saka po itong ating bubong, palitin na rin. Minsan po inaabutan sa bukid ng pagkasira, uuwi dito, sira. Ibihiyahanap mo na naman po ng pyesa. Kaya po naisipan po namin na mag-request ng panibagong traktora. Malaki ang benepisyo ng maayos na traktora sa asosasyon ni Leonsia. Pinarerentahan po namin yan at ang priority namin ay ang aming mga miyembro. Ngayon po, nagsaservisyo din kami sa non-member. Pero po ang benepisyong nakukuha ng aming mga magsasaka na miyembro, may discount sa lahat ng mga makinaryang gagamitin nila na pinamamahalaan namin. Subalit sa kabila ng regular na pagre-repair at maintenance, hindi pa rin sapat ito upang sila ay magkaroon ng masaganang ani. Halimbawa po, hindi natin magamit yung traktora natin. Ano pong mangyayari? Paano po yung ani natin? Ano po yung aberyang nadudulot nito? Yung aberya pong naidudulot kung nasisira ang traktora, nadidelay po yung pag-aararo. Kami po may hinahabol na tubig na cut-off, kaya kailangan po sa tamang oras kami makapag-araro. Kaya po dapat on time ang aming pag-aararo. Kung hindi ka gumagamit po ng traktora, katulad po nung araw na kalabaw ang ginagamit, napakatagal pong proseso. Ang paghahanda po sa lupa halos inaabot ng 1 buwan. Simintalang dito po 1 linggo lang. Dahil sa kawalan ng makinarya, mapipilitan ang mga ilang magsasaka rito sa Bulacan na umasa sa ibang mapagkakakitaan. Magbabalik pa si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. May isang hiling ang mga magsasaka rito sa Bulacan. Matutupad kaya ito? Ituloy na natin ang kanilang kwento. Maraming pamilya ang naaapektuhan dahil sa sirang traktorang ito. 2 sa kanila ay kasamahan sa asosasyon ni Leonsia. Mga babaeng magsasakang hindi iniinda ang init ng araw at ang paglusong sa putik upang maitaguyod ang mga mahal nila sa buhay. Bata pa po ako nung kami nagsasaka. Hanggang ngayon po nagsasaka pa ako. Wala kasing katulong yung anak ko. Walang katuwang na mag-ayos ng bukid, gano'n. Kaya hanggang malamig lang naman ako lumulusong 6 to 8, gano'n. Gaano ho ba kahirap? Paano po ba yan ginagawa? Yung pag-aaral, siyempre aararuhin na yan. Tapos susuyurin yung aayusin yung para matamnan.
Nay, paano po kayo namulat sa pagsasaka? Kailan po? Ilang taon po kayo? Mga 17 to 18 po, minulat mo kami ni Ama. Doon po kami niya naturuan kung paano sa pagtatanim. Matagal po namin dinanas yung paggapas ng manual. Inaabot po kami ng gabi sa bukid. Kami mga babae, siyang nagiging katulong ng aming ama. Kami yung naturuan kung paano yung pag-aani ng manual, pagtatanim ng manual. At saka, ang hanap buhay po ng pagsasaka, bagamat mahirap, panatag yung loob mo dahil yung kakainin po ng pamilya, nakikita na natin yan sa pag-aani. Ngunit dahil sa kanilang sirang traktora, napipilitan silang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Pananahi kasi kuwan din panapanahon din. Nagtitinda din ako. Nararating ko yung San Fernando na yung Pampanga ang pagtitinda. Dahil nga, gusto ko ngang makapagtapos yung aking mga anak. Opo. Kaya lahat ng mapapagkakitaan dinadampot Ginawa ko. niyo. Oo. Paano po yun pag halimbawa hindi kayo nakapag-ani or kung nakapag-ani man kayo pero hindi kayo kumita o nalugi po kayo? Kuwan, pagka tatakbo ka sa may mga pera, manghihiram ka ng kuwan para meron kang itusto sa mga anak mo. Isipin na lang natin sa loob ng 4 na buwan na paghahantay mo sa pag-aani. Ano ba yung maaari namin gawin para magkaroon kami ng panibagong pagkakakitaan? Ang ibinuhay ko na talaga, yung pagluluto po ng kakanin, yung kutsinta, putong puti, sapin-sapin, kalamay. Yung inaani namin bigas at malagkit, pinakikinabangan ko. Kasi pag hindi ako kikilos, walang maghahanap buhay para sa amin. Ang mga magsasaka natin dito sa Bulacan ay may samot-saring pagsubok at problema upang tuloy-tuloy na maging operational ang kanilang asosasyon at mapanatili ang kanilang tanging ikinabubuhay. Gusto ko po sana yung talagang yung traktora na makatutulong sa marami po kasing gamit ng traktora. Pwede din pong pang-travel doon sa aming combine harvester. Kung sakali, kung mabibigyan po kami ng aming kahiling, alos matutugon na namin lahat ng aming mga miyembro. Napakasaya kung kami po mabibiyayaan kasi nga po mawawalan na kami ng sakit ng ulo. Nagkukuha na nga po ako na magkaroon po ulit ng isang makina at nawa nga po gumanda ang ani. Maging malakas ang ani ng lahat ng magsasaka. Ang aming panalangin na mag-ani ang lahat ng magsasaka para hindi na umangkat ng bigas ng ating bansa. Hindi pa nila naaaninag ang kagamitang kailangan nila sa pagsasaka, subalit nananatili pa rin silang matiisin, puno ng pag-asa at may mataas na pagtingin sa naiiambag nila sa bayan. Proud kaming masabing kami magsasaka. Dahil ang magsasaka, nakapagpapakain ng maraming tao. Kaya lang, kung minsan ang tingin ng iba sa magsasaka, parang napakababa ng pagtingin dahil nasa putik ka. Yun ang ano ko. Pero hindi ko ikinahihiya. Pinagmamalaki kong masabing kami mga magsasaka. Marangal ang trabaho ng marangal na magsasaka. trabaho. Manapa, taas no kayong makapagmamalaki na kami mga magsasaka. Nakakapagpakain sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin. Matapos kong marinig ang kanilang mga kwento, ang daming pumasok sa aking isipan. Hanggang kailan magiging masagana ang ani dito sa luntiang bukirin na ito? Didinggin ba ang kanilang panalangin? Balik muna sa inyo, mga kasamang Jelly. Nako, ilang taon na rin palang nagtitiis sa pagsasaka sina Aling Leoncia at mga kasama niya na at least very, very proud maging magsasaka. Thank you, Shay, sa pagtulay mo sa kanilang hinaing upang makarating sa atin ang kanilang problema. Usaping agrikultural at ekonomiya ang ating pangalawang kwento. Kaya naman, inimbitahan namin ang guest expert na si Niet Arceo, Assistant Director, Agricultural Training Institute of the Department of Agriculture. Hello po, Ma'am Niet. Welcome po. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga mga kapuso. Umpisa na natin ang ating discussion. Mukhang mabigat ang ating pag-uusapan. Tungkol sa traktora, tungkol sa kung paano ba natin sila matutulungan mapabilis at mapagaan ang kanilang buhay. Yung traktora nila, meron sila. Ano bang sektor talaga ang tumutulong sa ating mga magsasaka para masigurong mas maayos ang ani, mas mabilis?
Actually, sa amin po yun, sa Department of Agriculture. Yes. No, kung saan may iba't ibang programa ang departamento pagdating sa ating mga magsasaka. Marami tayong programs and services sa Department of Agriculture. Isa na nga doon yung programa na mechanization. No? Yung mechanization program, actually, isang programa po yun ng Department of Agriculture kung saan ini-encourage natin ang ating mga magsasaka na gumamit na ng mga makinarya para mas mapataas pa po ang produksyon ng ating mga palay or ibang mga agricultural products. Kasi kung hindi gagamit ng traktor, kanina sinabi nila, kung yung noon, isang buwan, nagiging 1 linggo na lang yung production gamit yung traktora. Tama po ba? Isang linggo yung preparation. Yung preparation, ng ibig lupa. dati kasi 1 month, nagiging Pagkalabaw, 1 yes. Pagkalabaw at mano-manong ginagamit, 3 linggo hanggang 1 buwan yan. No? Depende sa laki. No? So, ito na, binigyan sila ng DAR ng traktora na ginagamit nila. Pero syempre, habang tumagal ang panahon, medyo pumapalyado na, nagkakaroon na ng problema. Sino po ba talaga ang dapat mag-asikaso ng maintenance noon? Sila po ba mismo? Or dapat ba tulungan pa rin sila ng Department of Agriculture? Ano po ba dapat? Ano ba ang usapan sa ganyan? Actually po, part talaga ng programa ng mechanization is yung counterparting scheme. No? Ano Yung ibig sabihin nun? counterparting po is yun yung may counterpart dapat si Para magsasaka. magkaroon ng ownership. Para magkaroon po sila Responsibility ng... rin. Dapat may responsibilidad sila. Yes, opo. And isa sa pinaka-responsibility nila is alagaan yung mga makina. Actually, dapat nga po may itinatayo silang bahay or kasi Garahe. Garahe. ng Para ating- doon, para okay. Kaya lang Para kadalasan, protektahan. yun yung nagiging problema nila. Yung perang pagkukunan para itayo yung garahe at bahay na yun. No? Kaya sa akin, one time, ang sinusulong ko dyan is isama na yun sa yung garahe, sa ibibigay. No? Or, again, LGU dapat ang Tumulong din naman. dyan. Actually, yung ahensya po na nangangasiwa talaga sa mechanization program natin is yung PhilMech. No? PhilMech. Sila po yung Please explain to me what PhilMech is. Sila po yung ahensya na talagang overall, ang mandato talaga nila is towards the mechanization program. So lahat ng mga machines, like for example, traktora, harvester, transplanter, nanggagaling yan sa Sa field. kanila. Oo, sa kanila. Sir Jed, any input? Tuwing nakakita ko ng gitong kwento, nakakalungkot lang. Kasi there was a time na actually yung ibang bansa nagpapadala ng farmers dito para dito mag-aral to become more Noon, efficient. hindi po And ba? Tayo nagtuturo? IRRI, yung International Rice Research Institute, dito yan, di ba? Dito nagsimula yan. Dito na. And they used to come Ngayon, here. yung mga binhi ngayon na ng Thailand, ng Japan, galing sa Oh, IRRI we yan. actually developed yung hybrid, right? Yung that binhi na parang storm resistant, flood resistant. Sa atin ang galing yon? Yes. Hindi po ba nagpadala pa nga tayo ng mga farmers sa iba't ibang bansa Baliktad para na magtulong? ngayon. Baliktad na ngayon. Mahal kasi. yeah. Anong nangyari? Kailangan binibigay ng gobyerno na lang yan. Hindi, actually, kaya nakakatuwa na at least alam natin na may programa ng ATI no, and other bureaus para at least makahabol uli yung mga farmers natin. But before nga talaga dati, we used to be the foremost, the foremost the leader. experts. But now we're the ones importing from these countries who used to learn from us. Isa talaga sa advokasya namin sa ATI is, and even sa Department of Agriculture, is yung pananaw na ang farming is a business. So kung farming is a business, kasama yan yung meron kaming mga financial literacy Yes, trainings. ayan ang isang tatanong Yes. ko. Oo. So meron po kaming mga financial literacy trainings. Meron din kaming yung entrepreneurial trainings. Ang una po is they have to undergo yung sinasabi namin na farm business school. Ito po, meron po nun. Libre po ito? Yes po. Okay. Sa amin sa ATI, libre po siya. Ma'am, paano nila malalaman na meron palang mga ganitong training? Meron po kaming 16 regional training Ayun, centers sa tanong ko, kailan pa ba pumunta nationwide. sa inyo? Hindi Oo, naman. yun Hindi din naman. iniisip ko. Baka kailangan pang pumunta sa Maynila. hindi naman po. Hindi naman po. May 16 May regional training 16, centers. yes po, meron kaming 16 regional training centers nationwide. Sila po yung nagkakandak ng training. May network na rin po kami meron na rin po kaming network of around 2,700 certified
certified learning sites for agriculture. Ano yung learning site for agriculture? Ito din po yung kapartner natin sa mga communities. Kasi 'di ba, ang farmer kasi minsan mas naniniwala sa kapwa nila magsasaka. Tama. So, nagsa-certify po kami ng mga learning sites. Sila po yung mga advanced farmers na tinatawag natin. Sila yung mga nag-adapt ng mga makabagong technology. Sila yung nagde-demonstrate sa communities. Kasi yung centers namin nasa rehiyon. Malayo pa rin yon sa probinsya, sa So, sila na mismo munisipyo. pumupunta din? So, si learning site, nasa communities siya, nasa barangay. So, tinitrain lang namin yung aming mga learning sites. Meron kaming trainers training. So, nagiging trainer na rin sila. Nagde-demonstrate sila ng technology kung saan pwedeng puntahan ng mga farmers. Puntahan, dalawin, magpaturo, yung ganun. Kasi once na-certify namin sila as learning site, ibig sabihin nun, committed yung learning site na i-open yung kanyang farm para magturo at para mag-demonstrate ng mga technologies. Well, ang isang problema na malaki talaga, no, hindi ako expert dito, no, nandito yung expert natin, no, pero sa aking pong pag-iikot, ang isang malaking problema talaga dito is yung post-harvest facilities. Nandyan, may pera sa PhilMec, meron tayong nilalaan dyan na 5 billion every year, galing po sa RCEP, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. No, galing po ito sa ating Rice Tarification Law. Pera ng gobyerno yan, pera ng taong bayan. So, kailangan ibaba natin. No? Of course, without forgetting yung mga COA requirements. Pero hindi naman dapat na maging hadlang yung COA requirements sa pagbaba ng mga ganyang tulong. No? So, ang unang-una dapat dyan is siguruduhin na yung mga magsasaka may kita. Yung tinanim nila, pag-ani nila, may kita. Marami tayong ginagawa dyan, marami tayong House Bill na final dyan, House Bill 9020, na magsisiguro yung mga magsasaka may kita. No? Manay Wilbert at ang ating mga experts, agree ako sa lahat ng sinabi ninyo. Naway mas pahalagahan talaga natin ang ating mga bayani ng bukid. Salamat sa napakagandang talakayan na talagang hindi ko akalaing aabot tayo doon. Ngayon, pumunta naman tayo sa Bulacan. Ano ba ang masasuggest ng ating experts? Let's start with you naman, Sir Jed. Itong farmers natin, talagang gusto nila for them to be more productive, no? Talagang pinapabago yung mindset nila. So, yung mindset, isang part lang yan. Even if you change your mindset, kung wala naman silang equipment to be able to do that, they won't be able to. So, yung change yung mindset should not just be about thinking na farming is a business. Dapat yung mindset should be farming is a profitable business. And for it to be profitable, they need equipment. And the tractor will help these farmers become more profitable. Attorney. Ako kanina natuwa ako dun sa usapan kasi I'm all for the mechanization. Mechanization has its pros and cons, but we have to be able to recognize nga na there's nowhere else to go but to mechanize. So kung if you want to be more productive and to really progress as a nation. So sa akin I like the discussion kanina because parang it's not just yung kung ano yung maibibigay but yung where to go tsaka yung how to go about it in the future. So, Ayan. So, Manoy, parang marami kang sinusulat dyan. Damang-dama ko. Favorite Ang gusto topic mong niya. gawin. Well, short term, dito sa lumapit sa atin, ang kailangan nila, na yun din ang nakikita ko kahit saan lugar sa aking pag-iikot. Ang kailangan nila, mga gamit pansaka. No? Sila ang kailangan nila traktora. No? Kaya nung nalaman ko po ito, Jelly, na kailangan nila ng isang traktora, tayo ay agad-agarang tumawag po dito sa PhilMec. No? And ako ay natutuwa dahil si Executive Director Junicio Albindia ay pinagbigyan agad yung ating pong kahilingan. No? Of course, tinulungan natin dahil may mga requirements ito sa pamamagitan ng ating programa, tinulungan natin sila kung paano nila ito makomply agad. No? Nalaman natin kanina through dito kay Director no, na ating Agricultural Training Institute, meron pong mga training na binibigay para sa tamang pag-maintain. May mga training din sa financial literacy. No? May mga training din sa pagninegosyo. Yan ang ating long-term solution po dito. We are looking forward to that. Sigurado akong malaking tulong sa mga magsasaka ng Bulacan ang naibigay natin. Sige nga, tingnan natin kung totoo. Panoorin natin to.
kaya po ako bumalik. Doon po tayo marap. May kasama po ako. Ay, sino po? Sino po ba? Ayan na! Hey, ako! Ano po masasabi niyo, Aling Leonsa? Maraming salamat po sa pinagkaloob ninyo sa amin na traktora. At ito po ay maraming mabibiyayaing serbisyo sa mga magsasaka. Yes! Bigay tayo lahat! Wow! Congratulations sa Florida Malolos Irrigators Association. Deserve niyo po yan dahil sa nakita namin pagpupursige ninyo sa inyong pagsasaka. Balitaan niyo kami ha kung kumusta ang ani gamit ang munti naming tulong na traktora. Sa mga napanood nating kwento ngayong umaga, sigurado akong may mga tumatak sa ating mga puso at isipan. At isa sa mga yun ay ang pagiging grateful o mapagpasalamat sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Mas pahalagahan ho sana natin ang pribilehyo ng pagkakaroon ng sapat na kuryente at ilaw sa ating mga tahanan. Naway ang ating programa ay magsilbing ilaw sa bawat kababayan nating nakatira sa liblib na pook. Sa kwento ng mga magsasaka sa Bulacan, tunay na kayo po ay mga sundalo at bayani ng bukid at ng buong bayan. Manoy Wilbert, bilang ninong ng lahat, ano ang payo na gusto niyong iwan sa amin? Jelly, ang mga naihatid po nating tulong sa mga benepisyaryo ng ating programa sa araw na ito ay dapat bahagi lang ng mas malawak pa nating layunin o dapat na gawin para makabangon ang ating mga kababayan sa hirap at malampasan nila ang hamon. Ulitin natin, Jelly, hindi nagtatapos dito sa traktora at sa mga solar lights. Marami pa silang hamon na hinaharap na hindi masusolusyonan overnight o sa isang tulong na pandalian lamang. Hindi po to kaya ng isang panandaliang solusyon lamang ng isang tao o ng isang ahensya lamang o ng programa lamang natin. Tulong-tulong po tayo dito, ikaw, ako, tayong lahat, tulong-tulong tayong lahat sa pagbibigay ng liwanag sa buhay at kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Thank you very much sa napaka-inspiring at positive na aral at motibasyon para sa aming lahat, Manoy Wilbert. Salamat! Salamat sa iyong pangungunang matulungan ang ating mga kababayan. Kasi yan naman ang ating kailangan. Kailangan natin mabigyan ng pag-asa. Salamat din syempre sa ating experts, kay Attorney Patricia, kay Sir Jed, para sa inyong mga input. At sa inyo, ang aming mga mahal na viewers. Naway maging daan ang programa namin upang tayo ay magtulungan at buhayin ang bayanihan. Thank you po sa pagtutok sa amin ngayong araw. Para updated kayo sa programa, please follow us on our official social media accounts sa FB at si Manoy ang Ninong Ko, IG and TikTok at Ninong Ko. At kung gusto niyong tulungan kayo at ng inyong komunidad o asosasyon ng aming experts, email niyo po kami sa manoy.altaproductions@gmail.com. Pwede rin yan sa mga gusto ring tumulong. Mas marami pang probinsya ang ating lilibutin, kaya magkita-kita tayong muli next week, alas 7 ng umaga nationwide at alas 8 naman ng umaga via GMA Cebu na mapapanood sa buong Central at Eastern Visayas. Dito lang yan syempre sa Si Manoy ang Ninong Ko. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, iyan ang ating
dadamay bawat isa, ikaw, ako. Gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay.